Me and Talia went to live in Madrid for a year and Grandpa convinced me not to run away from public service. It's my duty to serve. I ran for governor and I won. Then, the nightmare came back again. Tipid itong umiti. Talia never believed me na wala akong relasyon kay Mirasol. One day, after my church reading to Talia, Mirasol killed herself. Malungkot na wika nito. Mi querida, si Mayor Lorenzo ang may gawa ng car accident ni Talia. He paid someone to run off the car that Talia's lover was driving. He sent someone to spy on us, pero isa pa lang ang nahuhuli namin. Madiing wika nito. I am sorry, Brian. Alam kong hindi madali ang mga pinagdadaanan mo. Tapos, ngayon, nag-aalala ka na naman. Wala akong magawa para makatulong sa'yo. Masuyo niya itong niyakap. No, mi querida. You bring me to life. I lost everything that day, mi querida. But God has another plan for me. He sent you to me and our baby, and I swear on my life, I will die first before anyone can harm you and our baby. Nanginginig ang boses nito. Brian, umiiyak na usal niya sa pangalan nito. Akala ko iiwan mo ako kaya inunahan na kita. Brian chuckled. Sinabi ko lang yun para lubayan niya ako. Hindi ako alis, di ba? Nangako ako. Mananatili ako sa tabi mo. Hanggang sa panahong ayaw mo na. Naluluhang wika niya. The hell will freeze but it will never happen. You're mine, mi querida. Ang lahat sa iyo ay sa akin. Hindi mo ko kayang takasan because there is no place on earth you can hide from me. And I'm yours. You hold my heart in your hand, mi querida. Without you, I have no purpose. Buong emosyong wika niyo nito. Oh, Brian, lumuluhang inangkin niya ang mga labi nito na sabik na tinugon ng kanyang asawa. Nang gabing yon, they made love till morning bago ito nagpaalam na alis na and told her to wait. But she can't wait. She need to do something. Sa pagkakataong ito, siya naman ang poprotekta kay Brian. Anong plano mo ngayon? Bakit nandito ang mga tauhan ni Rome? Wika ni Ezekiel na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. First, I want you to find Manang Belen. Anya, si Manang Belen nakasama mo sa resort? Tanong nito. Xavier, I remember some of the events that day and one of them was when she tried to kill me. Malimig niyang wika na ikinasinghap ni Manang Irma. Okay, akong bahala. Kumuyom ang palad nito. Lady Bianca, anong plano mo? Tanong ni Manang Irma sa kanya. Tiningnan niya ang isa-isang apat na assassins na alam niyang tapat sa kanyang kapatid. I know all of you can protect me. I am pregnant and I'm asking, no, I'm begging all of you to protect me with your life, not for myself, but for my child, wika niya. Sabay na lumuhod at yumuko ang apat. With our blood, we vow to protect young Lady Bianca with our life. Sabay na wika ng mga ito. Bianca, nag-aalalang wika ni Ezekiel sa kanya. Naiiyak naman si Manang Irma. Well, it's time to meet my grandfather and take my throne. Malamig niyang hayag. Papunta na sila ni Roy sa bahay ni Mayor Lorenzo nang nag-ring ang cellphone niya. Ezekiel, anong balita? Nasaan ka? Bungad niya sa nakakabatang kapatid. Kuya, alam na ni Bianca. Anito. I know, I forgot to mention it. Anya. Kuya naman, next time naman sabihin mo agad. Reklamo nito. Sorry about that. How is she? Tanong niya rito. Kuya, iniwan ko siya sa mga bantay niya at kay Manang Irma. I'm on my way to see Manang Belen. Bianca told me that she remembered that the old lady tried to kill her before. Kwento nito. What the hell? How? Bulalas niya na ikinalingon ni Roy. I don't know the details yet, kuya. I keep you posted. Wika nito. Okay, we are almost at the boundary of Santa Barbara. Anya, mag-ingat kayo kuya. Wika nito. Gracias, ikaw din. Anya, pinatay niya ang tawag. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Rome
Nang malaman niyang kinausap ni Mayor Lorenzo si Bianca, ay pinuntahan niya si Rome agad upang hinga ng tulong. What do you want? You know that? I'm busy punishing people. Malamig nitong wika sa kanya. Someone from my past approached my wife today. Wika niya kay Rome. Who was it? And why? Tanong nito. Mayor Arman Lorenzo. Anya. What about him? Kunot noong wika nito. Pinanood niya kay Rome ang kopya ng conversation ng asawa niya at ni Mayor Lorenzo. That bastard. Kuyom ang kamaong usal ni Rome. Rome, I love your sister and I know. Alam mo na ang circumstances ng pagpapakasal namin. Pagtatapat ni Brian, I want to hit you but I owe you. Dahil kung hindi, napunta sa iyo ang kapatid ko, baka hindi ko siya nakita. I'm waiting for you to tell me about it. What made you choice her anyway? Aside from our good genetics, nakangiting saad nito. When I saw her profile, my intention was to get her impregnate and send her away. I need someone to bear my ear and she needs to escape. Sunny told me about her. Tumalikod siya rito. But when I saw her, I decided to keep her. Made her mine. Gob, you know that when they found out you are married to her, it will cost your life. Wika nito. Ang tinutukoy nito ay ang organization ng angka nito. I know and I don't care. I'm asking you not her brother but as your friend, Anya. If you hurt her in any way, you know that I will not hesitate to end you. Malamig nitong saad sa kanya. So, are you going to help me? Tanong niya na ikinatawa nito. Hindi niya pinansin ang banta nito. Damn, Gob. I'm the older brother. Here you should be shaking now. Tumatawang wika nito na ikinakunot ng noo niya. Damn, sa asawa ko lang ako nanginginig sa takot. Wika niya na ikinatawa lalo nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Okay, I'll help you. Anito. Salamat bro, Anya. So what do you need? Tanong nito. Gusto kong ilayo muna ng asawa ko. Nakausap ko na ang pamilya ko. Magpapanggap akong nawawala siya, hayag niya. But I want to monitor her all the time. Dagdag niya. No problem, I can bring her in Bianca's Island. May pagmamalaking tinig nito. Really? You name an island after my wife? Inunahan mo pa ako Natatawang wika niya rito. Well, I bought it when she turned 18. Nakangiting wika nito. By the way, si Ezekiel everyday kong papupuntahin kung saan mo itatago si Bianca. Nito. Why? Tanong nito. Naglilihi ang asawa ko sa shake. Kailangan ako ang gagawa. Kung hindi, isusuka niya lang. Wika niya. Sabi ni Sophia, dapat lahat ng pinaglilihian ni Bianca ibigay ko. Dagdag na hayag niya. Okay, no problem. Ako na ang bahala sa mga ching. Wika ni Rome sa kanya. Salamat bro. May schedule na check-up ang asawa ko next week. Doon natin isasagwa ang plano. Pagbibigay alam niya rito. Okay, ipapahanda ko ang isla. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Salamat bayaw. Nakangiting wika niya rito na ikinasimangot naman ang mukha nito. Hindi niya kayang makita si Bianca kaya nakiusap siyang lagyan ng CCTV ang isla para mamonitor niya ang asawa. Araw-araw ay pinapadala ni Rome sa kanya ang kopya ng video ng asawa niya. Hindi na niya kaya pang magtiis. Aalisin niyang lahat ng tinik sa kanilang mag-asawa. We're her bro, saad ni Roy sa kanya. Tumango siya rito. Time to teach that bastard not to mess with a Villafuerte. Nangangalit ang pangangwika niya. Who are you? Tanong ng matandang lalaki kay Bianca. Sa edad nito ay tingin niya ay nasa 78 to 80 na ito pero mukhang malakas pa din. Naglalakad itong may tungkod. Naging madali ang pagpasok niya sa mansyon nito nang walang kahirap-hirap. Nakaalalay ang mga tauhan niya. Nagpanggap siyang taga-silbi. Inalis niya ang disguise niya at humarap sa kanyang lolo. Hello grandpa, walang kangiting-ngiting wika niya. So, you're alive. Malamig nitong wika. Tumango siya. I believe you need something from me. Anya, maupo ka. Nito. Nang makaupo siya, inilapag niya sa harapan nito ang kopya ng marriage certificate nila ni Brian. So, nagpakasal ka sa hindi kaanib ng organization natin? You're married to the Villafuerte? Mahahalata ang tinitimping galit nito.
Yes, Lolo, a governor. An honest public servant. Nakangiting wika nito. Alam mong hindi matatanggap ng organisasyon ang asawa mo. Anito. Wala akong pakialam kung tanggap nila o hindi ang asawa ko. Ang kailangan ko ay tanggapin niyo ang asawa ko. Madiin niyang wika. My life has been in danger. All my life. Nagkalayo kami ni Kuya Benji. Nagpapasalamat ako na natagpuan niyo si Kuya. I'm here not your heir but your granddaughter. I'm pregnant, Lolo. Hindi ako papayag na mapahamak ang asawa ko. Matagal kong pinangarap na magkaroon ng buong pamilya. Hayag nito. Mataman siya nitong tinitigan. Bumuntong hininga ito. You have your mother's eyes. Malungkot nitong wika. Iha, hindi ka man sa akin lumaki. Alam ng Diyos na nangungulila ko sa inyong magkapatid, lalo na sa mami niyo. Mahinang usal nito. Lolo, malungkot niyang tinitigan ang mga mata nito. To be able to protect your husband, you know that you need to accept the position and there's no turning back. Pregnant or not, there is no mercy. Anito. Tumango siya rito. Handa po ako, anya. Your brother didn't know about this, am I right? Wika nito na tinanguan niya. And I presume that your husband as well. Anito. Opo, Lolo. Tugon niya rito. Come here, Apo. Give this old man a hug. I've waited 15 years. Bahagyang pumiyok ang tinig nito. Nilapitan niya at mahigpit na niyakap ang kanyang lolo. I miss you, Lolo. Mahinang usal niya. Me too, Empress. Tugon nito. Kinakabahan si Bianca. Nasa headquarters siya kasama ang 4 na assassins na alertong nakabantay sa kanya. Kung titingnan ay mukhang mga executive lang ang mga ito. Bumuntong hininga siya bago siya pumasok sa boardroom ng Inaris Empire. Sabay-sabay na singhap ang narinig niya. Nakita naman niya ang pagtayo ng kanyang kapatid. Gulat at pagkabahala ang mababasa sa mukha nito. Lend me your ears, everyone. Let's welcome my granddaughter, Mrs. Bianca Athena Inaris Santillan Bellafuerte. Pagpapakilala ng kanyang lolo. Sabay-sabay na yumuko ang lahat, maliban sa tiyuhin niya at kapatid. Sininyasan siya ng kanyang lolo at lumapit siya at umupo sa kinaupuan nito bago siya pumasok ng boardroom. Papa, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Sandro Inaris. Well, Uncle Sandro, my sister is the new leader of the empire. Mapanganib na sagot ng kanyang kapatid rito. Pero, Villafuerte ang gamit niyang apelyido. Hindi kaanib ng angka natin. Galit na wika nito. Sandro is right. Ang usapan ay sa member ng organization lamang pwedeng magpakasal ang anak ni Beatrice. Nangangalit ang pangang wika ni Felix Cheng. Well, tama kayo Mr. Cheng. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita si Bianca. Tama kayong dapat ay sa kaanib ng organization ako dapat magpakasal. Pero may isang detalye kayong nakalimutan. Tinaasan niya ito ng kilay at nakangiting nagpatuloy. Ang kasunduan ng mga magulang ko kay Don Leandro Villafuerte. When they signed the agreement, it also stated that Don Leandro Villafuerte is officially a member of this organization. Hayag nito. Hindi, sigaw ni Sandro Inaris. Hinampas ng kamuan nito ang mesa. So, you see, Tito Sandro, and you, Mr. Cheng, all this time, I already fulfilled the tradition. And as of today, me and my husband have the full control of the empire and no one can't do anything about it. Nakangiting wika niya. Tumayo siya at nginitian ang kapatid na iiling-iling. She saw the proud look from her grandfather and her brother. Naglalakad na siya palabas ng madaanan niya si Kenneth Cheng. Binalingan niya ito. Say my regards to Tess and Norman, Mr. Cheng. Wika niya at binalingan niya rin ang katabi nitong tiyuhin niya. I'm not hiding anymore, Uncle Sandro, and I'll make sure you will pay for everything. Mapanganib niyang wika sa tiyuhin na ikinasinghap ng asawa nito. You bitch, galit na wika nito. Oh, you have no idea what those drugs your people did to me? Lumapit siya at bumulong rito.
Isang sinyas ko lang, hindi ka makakalabas ng buhay sa silid na ito. Maging ang buong pamilya mo. Babawiin naming magkapatid ang lahat ng kasalanan mo sa amin. Wika niya sabay ngiti sa asawa nito at sa 3 anak na lalaki nito. Let's go baby sis, yaya ng kapatid niyang katabi nito, ang kanilang lolo na malamig na nakatingin sa anak nito. Naiwan sa boardroom ang nagpupuyos na galit na si Sandro at Felix. Tell me, how did you found out? Tanong ni Rom kay Bianca. Well, kuya, unang araw ko pa lang sa isla. Alam ko na may nililihim kayo ng asawa ko. I know you kuya, tugon niya sa kapatid. How about the drugs in Uncle Sandro? Dagdag na tanong nito. I remember when I woke up in the resort where I used to work for. I caught Manang Bilin, one of the caretaker, putting drugs on my food. Manang Bilin is Tita Ella's cousin Anya. Si Ella Inaris ang asawa ng Tito Sandro nila. What? Galit na wika nito. Kuya, Dr. Richardson's therapy method works for me. Unti-unti ay may mga naalala ko pero may mga fragments lang hindi buo. Lahat pinagtagpi-tagpi ko ang lahat. Medyo hirap lang ako ngayon sa mga new information na pumapasok sa isip ko. Pero sabi naman ni Dr. Richardson, eventually ay masasanay din ako. Hayag niya sa kapatid. Are you sure you will be okay? Nag-aalalang tanong nito. Alam ni Bianca na labis ang pag-alala nito, lalo na ngayong alam na ng lahat na buhay siya. I'm okay kuya, hindi lang talaga ako mapalagay na nagtatago. All my life ay unintentionally ay nagtatago ako. I need to fight them kuya, for my husband and for our baby and for our parents. Alam kong di ka din naniniwala na random home invasion ang nangyari. Malungkot niyang wika sa kapatid. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Baby sis, I'm just worried about you. The organization is a dangerous place. At sa pag-imbestiga ko, everything are not what it seems to be. Anit, kuya, I knew that. But it's in our blood. Lolo is right. I can't run away from it. This is the only way. Wika niya sa kapatid. Who told you about the contract with the Villaferte? I have no idea that it exists. Anito, I talked to Papa Leandro. Nakangiting wika niya rito. Kinakunot ng noon ng kapatid. Ang sabi ng papa, nung nagkasundo sila ng daddy para sa merger ng shipping lines, ay nagsuggest ang mami na gawing secret member ang Papa Leandro to keep everyone from manipulating the tradition. Tugon niya rito. Aware ba si Brian na member ang mga Villaferte? Anito, ang mga elders lang ang nakakaalam kuya. Anya, tumango ito. Baby sis, we need to prepare you. Tonight, there will be an event in the underground and as the new head of the organization, you need to attend. Bakas ang pag-alala sa mukha nito. I know kuya and I'm ready but please, can you get my shake first? Nakangiting wika niya rito na ikinalaglag ng balikat nito. Humagalpak siya ng tawa. Kuya, alam ko na hindi ikaw ang gumagawa ng shake ko. Booking ko na kayo. Una pa lang. At isa pa, inamin na ng asawa ko. Wika niya na ikinasama na mukha nito. Lagot sa akin yung asawa mo. Nakasimangot na wika nito. Kuya naman, hayaan mo na. Ganon talaga. Alam ko ang lasa ng gawa ng asawa ko. Diba baby? Nakangiting haplos niya. Ang kanyang tiyan na ikinangiti nito. Bumuntong hininga ito. So, pati ang mga tungkol kay Ezekiel, alam mo na din, diba? Anito, oo kuya. Pinahanap ko sa kanya si Manang Belen. Anya, why? Kunot noong tanong nito. Kuya, I met Xavier more than a year ago. Hindi malinaw dati kung bakit ko siya laging napapanaginipan na duguan. Few days ago, I remember that he was bleeding to death on the shore. I think he drowned and I gave him first aid. He met Manang Belen before. Kwento niya rito. Tumango ito at kinabig siya palapit sa dibdib niya. Baby sis, kuya will do everything to keep you safe and your baby. Promise me that you will get out. If your life will be in danger. Masuyong wika nito. Oo kuya, promise me to that you will protect my husband. I love him kuya. Mahinang tugon niya rito.
Promise, baby sis, para sa'yo. Nito? Pinky swear? Nakangiting tiningala niya ito. Pinky swear, baby sis. Governor, kanino ko utang ang pagpunta mo rito sa teritoryo ko? Nakangising wika ni Mayor Lorenzo kay Brian. Nakapamulsang inikot niya ang paningin sa buong bakura ng mansyon nito. Nagkalat ang mga armadong tauhan ni Mayor Lorenzo. Nandito ako para maningil ng pautang. Malamig niyang wika rito. Utang? Nagpapatawa ka ba, Gob? Humagalpak na wika nito sa kanya. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang responsable sa car accident ni Talea? Ang pambablackmail mo kay Bianca? Para iwan ako ng asawa ko? Kalmado pero mapanganib niyang tugon rito. Oh, ang taksel mong asawa at ang binili mo na bagong asawa. Nakangising wika nito. Kumuyom ang kamao niya. Damyo, Lorenzo, nanggagalit ang pangangsagot niya. Dapat nga, magpasalamat ka pa sa akin, Gob. Pinadali ko ang lahat para sa iyo, wika nito. Kahit ano pang nagawa ni Talia at Fred, walang sino man ang maaring pumitil ang buhay nila. At huwag mong idamay si Bianca. Anya, dapat lang na mamatay si Talia. Ang babaeng yun ang dahilan ng kamatayan ng anak ko. Galit nitong sigaw sa kanya. Walang dapat sisihin sa pagpapakamatay ng anak mo, kundi ang bunso mong anak. Ganting sigaw nito sa matanda. Anong sabi mo? Hinawakan nito ang kanyang damit. Bakit hindi mo tanungin ang isa mo pang anak? Di ba, Melissa? Baling nito sa babaeng nakatayo sa likuran ng matanda. Kunot noong bumaling si Mayor Lorenzo sa anak nitong namumutlang nakatayo habang hawak-hawak ni Roy ang braso nito. Paano mo nalaman na anak ko si Melissa? Tanong nito nang ibinalik nito ang tingin sa kanya. Tingin mo ba, Mayor Lorenzo? Hindi ko pinaimbestigahan lahat ng mga tauhan ko. Nakangising tugon niya na ikinasinghap ni Melissa. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko pa inaalis sa opisina ko ang anak mo ay dahil alam kong nag-iispiya siya sa akin at sa pamilya ko. Masama akong magalit, Mayor Lorenzo. At sa lahat ng ayaw ko ay malagay sa panganib ang pamilya ko. Hindi rin lang yang anak mo ang marunong magpanggap. Malamig niyang wika. So, alam mo na pala kung ganun, ay alam mo na ding hindi ka na makakalabas ng buhay sa lugar na to. Governor Villaferte, mariing wika nito sa kanya. Aalis ako sa lugar na ito na walang galos o sugat, Mayor Lorenzo. Sa tingin ko, ngayong tulog na ang lahat ng tauhan mo. Sigurado akong makakaalis ako rito. Malamig niyang wika rito. Paano kang nakakasigurado, Gob? Nakangising wika nito. Inilabas nito ang baril nito na tinawanan niya lang. Lumipat ang tingin niya kay Melissa. Bakit hindi mo sabihin sa ama mo, Melissa, kung paano mong pinatay si Mirasol? Nakangising wika niya na nagpupumiglas na babae. Walang hiya ka, Villaferte. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Pinaasa mo si Mirasol. Tinalikuran mo siya at huwag mong idamay si Melissa rito. Galit na wika nito. Kahit kailan ay wala kaming naging relasyon ni Mirasol, kung paanong wala rin kaming relasyon ni Melissa. Anya kay Mayor Lorenzo na ikinakunot noon ito. Anong ibig sabihin ng lalaking ito, iha? Naguguluhang madiin na tanong nito sa anak. Daddy, hindi ko alam ang sinasabi ni Gob. Umiiling na tugon nito sa ama. Alam mo bang siya ang huling bisita ni Mirasol sa ospital? At alam mo ba ang kasinungalingan niya? Sinabi niya kay Mirasol. Tanong niya kay Mayor Lorenzo. Umiling ito at tinitigan ang anak. Totoo ba? Totoo ba na pinuntahan mo si Mirasol? Sigaw niya kay Melissa. Hindi, Daddy. Umiyak na sigaw nito. Lumapit sa kanilang isa sa mga tauhan ni Roy at inilapag sa guarding table ang laptop. Umupo si Mayor Lorenzo at pinindot niya ang play. Sa video ay makikita ang pagpasok ni Melissa sa silid ni Mirasol. Suot-suot ni Mirasol ang isang wedding gown habang umiyak ito. Si Melissa naman ay nakadisguise na nurse. Kinakausap ni Melissa ang umiiyak na kapatid. Sa unang tingin ay parang concern ito sa kalagayan ng kapatid nito. Pero maya-maya pa ay nilagyan ito ng nasa botelya ang gatas ni Mirasol. Makikita din ang pag-alinlangan sa mukha ni Mirasol nang iabot ni Melissa ang baso ng gatas rito.
I know someone who can read lips and according to him, ang exact word ng babaeng kausap ni Mirasol ay nagpakasal na kami ni Brian. Go and kill yourself. Hayag niya sa matanda. Ang laman nang nilagay niya sa gatas ni Mirasol ay lason. Dagdag niyang saad. Daddy, wag kang maniwala sa kanya. Hindi ko magagawa kay ate Mirasol yun. Sumisigaw na wika nito. Di ba siya ang nagsabi sa'yo na hindi lang si Mirasol ang inagrabyado ko? Pinapaniwala ka ni Melissa na pinagsabay ko silang magkapatid na pawang kasinungalingan dahil kahit sino sa kanila ay di ko pinatulan. Nanggagalit ang pangawika niya. Melissa anak, naiiyak na wika ni Mayor Lorenzo sa anak. Anak, wag mo akong tawaging anak. Bumalasik ang kaninang namumutlang mukha nito. Hindi mo ako tinuring na anak. Puro si Ate Mirasol ang nagmagaling para sa'yo. Alam mong baliw ang paborito mong anak. Pero ano, lahat ng gusto niya, malaya niyang nakukuha. Para sa'yo, siya perfecto mong anak. At ako, isang talunan? Pinaranas ko lang kay ate ang pakiramdam ng totoong talunan. Tumatawa at umiiyak na hiyaw nito. Hindi totoo yan. Paano mo nagawa yun sa sarili mong kapatid? Umiiling na wika ni Mayor Lorenzo. Well, Daddy, totoo ang lahat ng sinabi ni Gob at nagawa ko na. At ikaw, Gob, mas pinili mo ang Bianca na yun? Napakasalan kaysa sa akin? Pwes, magsisi ka dahil sigurado sa mga oras na ito ay patay na din ang babaeng yun. Tulad nila Talea at Ate Mirasol. Tumatawang wika nito na ikinagulat ni Brian. Anong sabi mo? Galit na hinaklit nito ang braso ni Mirasol. Rinig ko kay Louis Shake ang pinaglilihian ng babaeng yun. Kaya inalam ko ang timpla ng paborito niyang inumin. Nakangising wika nito. Pinanlamigan ng buong katawan si Brian. Hindi siya makagalaw. Bro, puntahan mo ang asawa mo. Sigaw ni Roy sa kanya. I will kill you, Melissa. Oras na may nangyari sa mag-ina ko. Wika niya rito at pabalya niyang binitawan ang braso nito. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Tinawagan niya si Bianca pero out of coverage ang number nito. Maging ang cellphone number ni Rom ay di niya makontak. Damn, frustrated na pinaghampas niya ang manibila ng katukin ni Roy ang bintana ng sasakyan. Bro, mag-convoy tayo ng mga tauhan ko. Punta natin ang headquarters ni Rom. Pinadala ko na sa NBI ang mag-amang Lorenzo. Hayag ng kaibigan sa kanya. Tumango siya rito at pilit niyang kinalmang sarili. Mi querida, I just hope na hindi alam ni Melissa ang secret ingredients ng shake mo. Mahinang wika niya sa sarili at pinaandar niya ang sasakyan. Are you ready, baby sis? Tanong ni Rom sa kanya. Nasa tapat sila ng Inaris Empire. Ang sabi sa kanya ng kapatid ay sa underground magaganap ang event sa gabing yun. Bumuntong hininga siya at kinuha niya ang tumbler ng shake niya. Oo kuya, handa na ako. Nakangiting wika niya rito. Just relax. Don't let them read you. That's the only way to intimidate them. Hinawakan ng kanyang kapatid ang kanyang kamay. Tumango siya rito at hinaplos niya ang kanyang tiyan. Baby, relax ka lang sa tummy ni Mami ha. We will see your dad soon. Nakangiting kausap niya sa kanyang anak. Inubos niya ang kanyang shake. Ready baby sis? Tanong ng kanyang kapatid. Tumango siya sa kapatid. Inalalayan siya nito palabas ng sasakyan. This building is operated by Artemis System, top of the line security system in the world. I submitted your biometrics yesterday. Wika nito sa kanya. Inakay siya ng kapatid papasok ng elevator na magdadala sa kanila sa pinaka-underground ng building. Ilang minuto lang ay tumigil ang elevator. Put your palm on the screen, baby sis. Utos sa kanya ng kapatid. Inalapat ni Bianca ang kanyang palad sa screen na tinutukoy ng kapatid. Unti-unting bumukas ang elevator at bumungad sa kanya ang malakas na hiyawan ng mga taong nakapaligid sa malaking steel cage. Napasinghap si Bianca nang makilala niya ang dalawa sa apat na babae na naglalaban sa loob ng cage. Kuya, napakapit siya sa braso ng kapatid. No mercy, baby sis. They deserve it for now. For how they treated you. Bulong nito sa kanya. Tinanguan niya ang kapatid. Muli niyang tiningnan
sina Janice at Marie na duguan. Habang patuloy na binubugbog ng dalawang kalaban ng mga ito, bumuntong hininga siya at pilit niyang itinatago sa kanyang mukha ang awa para sa mga ito. Lumapit sa kanila si Albert. Master Room, Lady Bianca, yumuko ito sa kanila. Tinapik ng kapatid ang balikat nito. Is everything ready, Albert? Tanong ng kuya niya kay Albert. Yes, Master Room, handa na po ang lahat. Great. Let's go, baby sis. Yaya nito sa kanya. Nadaanan nila ang cage. Kita niya sa mga mata ni Marie at Janice ang pagkagulat sa pagkakita sa kanya. Gumapang ang dalawa at kumapit sa rihas ng cage. Bianca, maawa ka. Tulungan mo kami. Pagmamakaawa nila Janice, ilabas mo kami rito. Umiiyak na wika naman ni Marie. Natigil ang pagkakaingay sa paligid. Lahat ng mga naroon ay umuko. Hindi niya pinansin ang hinagpis ng dalawa. Kuyom ang kamaong, nilingon niya ang blankong ekspresyon ng kanyang kapatid. Umiling ito sa kanya. Tinalikuran niya ang dalawang babae at umagapay sa paglalakad ng kuya niya. I know, it's hard for you, baby sis. You can't show weakness to anyone because they will use it against you. Anito? Kuya, anong nangyari sa tiyang? Tanong niya sa kapatid. Hawak siya ng mga tseng. She owe Kenneth almost $500,000. Tugon nito. Okay kuya, anya. Baby sis, tonight's event will be a test for you as a leader. Just remember what I told you, okay? Anito. Salamat kuya. Ngumiti siya rito. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Relax, you will be great, baby sis. Nakangiting wika nito. Pumasok sila sa isang silid at bumungad sa kanya ang mga taong naghihintay sa kanila. Nakikilala niya ang tatlo sa mga ito na 2 congressman at 1 senador. Everyone, I would like to introduce our leader, Lady Bianca. Pagpapakilala sa kanya ng kanyang kapatid. Isa-isa mga itong bahagyang yumuko. Natupad ang tradisyon. I guess, wika ng pinakabata sa group na nakilala niyang si Nexon Del Rio. Yes, ang kapatid niya ang sumagot rito. What can we do to help you, Lady Bianca? Tanong ng Senador Roque. I want to keep my identity hidden from anyone outside our organization. Malamig ang tinig na wika niya. Sabay-sabay na bahagyang yumuko ang mga ito. Makakaasa ka, Lady Bianca. Sabay-sabay na wika ng mga ito. I want the Chengs and Uncle Sandro out of this organization. Without question, anya. Lady Bianca, upang mangyari ang gusto nyo, you need to fight and hand-to-hand combat our 2 best fighter, anito. I'm ready, let's start. Hinubad niya ang suot niyang coat. She removed her shoes and calmed herself. Sa labas ay walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, pero deep inside, she is scared. Pumasok sa silid ang 2 Amazonang nakalaban ni Marie at Janice. Duguan ang mga ito. She take off her t-shirt at tumambad sa lahat ang suot niyang sports bra at leggings. Ang pang-ibaba niya. Hinanda niyang sarili sa nakaambang pag-atake ng mga ito nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang pawisang asawa niya. Mi querida, are you okay? Wala bang masakit sa'yo? Anong shake ang ininom mo? Sunod-sunod ang tanong nito at sinuri ang buong katawan niya na ipinagtaka niya. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong niya rito. Kunot noong tumitig ito sa kanya at naningkit ang mga mata nito nang makitang suot-suot niya. What's happening here at bakit ganyan ang suot mo? Tiimbagang natanong niya. I am the new leader of this organization and I want the Cheng and Uncle Sandro out. I will need to fight in hand-to-hand combat to kick them out. Anya. Hello? No room. What is this? Pinayagan mo siya? Mababakas ang galit na tinig ng kanyang asawa. She had to. Sagot ng kuya niya. I'm replacing my wife. Baling nito sa kanya. And there's no way I will allow you to fight. Galit nitong wika nito sa kanya. Villaferte, to be fair, we will pick 3 of the best fighter for you. Nakangising wika ni Nexon sa kanyang asawa. I don't care, Del Rio. Let's get it done. Malamig nitong wika. Hinubad nitong suot na t-shirt at sinuot sa kanya. I will punish you when we get home, mi querida. Saad nito sa kanya at hinagan siya sa noo.
Tulalang sinundan niya ng tingin ang kanyang asawa nang lumabas ito ng silid. "Let's go, baby sis. The main event will start soon." Nakangising wika ng kuya niya. Natitense na sumunod si Bianca sa kanyang kapatid upang panuorin ang kanyang asawa na makikipaglaban. Nagtataka si Bianca nang tuloy-tuloy na pumasok ang kanyang kapatid sa cage kasama ang kanyang asawa. Napasinghap siya nang ma-realize niya ang mangyayari. Her husband will face her brother. "Lady Bianca, take a breath. Everything will okay," wika ni Albert sa kanya. "Pero bakit?" tanong niya. Nagtataka siya dahil ang nandoon na lang upang manood sa laban ay ang mga higher-ups at ang mga kapatid ng kanyang asawang at si Roy. Nilapitan siya ni Ezekiel. "Buti na lang at hindi ako ang pinakasalan mo, kundi bugbog sarado ako kay Rome." Nakangising wika nito na sinamaan niya ng tingin. "I'm nervous kung ano pang sinasabi mo dyan." Inis niyang wika rito. Easy lang. May surprise pa naman ako sa'yo. Na-turn over ko na si Manang Bilin sa kapatid mo," wika nito. "Salamat sa beer, Anya." "Anytime, Lady Bianca." Natatawang wika nito. Iiling-iling niyang tinanaw ang dalawang lalaking malaga sa kanya na nakaambang maglaban sa isa't isa. "I'm not going easy on you, Gob." Nakangising wika sa kanya ni Rome. "I don't care if I won, you know what's going to happen, Anya." "Well, let's start." Nito, nagpakawala ng sunod-sunod na suntok si Rome sa kanya. Nasunod-sunod din niyang isinagot. Sabay-sabay silang bumagsak ng halos 1 oras nilang labanan. "Who won?" tanong niya kay Roy at sa mga kapatid. Nakita niya ang pamumutla sa mga mata nito at pigil ang pag-iyak. "Brian," usal ng asawa niya at mahigpit siyang niyakap. "I'm okay, mi querida," anya at masuyong hinagkan ang noo nito. "Anong okay? Magana mukha mo," anya na ikinatawa niya. Lumapit si Rome sa kanila. Tulad niya ay namamaga ang mukha nito at pumutok ang labi. "Well done, Gob." Inilahad ni Rome ang kamay nito na malugod niyang tinanggap. "I'm giving you my permission." Nakangiting wika nito. "Salamat, bro." Nakangiting wika niya rin. Nakaalalay sa kanya si Deji at Kyle nang hinarap niyang muli ang asawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan nito na kahit sobrang sakit ng kanyang katawan ay pinilit niyang huwag mapangiwi. Inabot sa kanya ni Juan Miguel ang isang box. Napasinghap si Bianca nang lumuhod ang kanyang asawa. Tuluyang tumulo ang kanyang luha nang ilabas ng kanyang asawa mula sa box na inabot ni Juan Miguel ang isang singsing. "A diamond ring. Mi querida, this is not my ideal proposal because I know you deserve nothing but the best. I'm asking you, even you have no choice but to say yes." Ngumiwi ito at hinampas niya ito sa balikat. "Brian naman anito." Okay. Natatawang wika nito. "Mrs. Bianca Athena Santillan Villapuerte, will you please marry me?" Sa pagkakataong ito, saksi ang Diyos at ang ating pamilya. Buong pusong hayag nito. Lumuluhang lumuhod siya upang magpantay sila. "O Brian," haplos ang magkabilang pisngi nito ay lumuluhang tumango siya. "Yes, Gob. Brian Villafuerte, magpapakasal ako sa iyo kasi wala akong choice." Natatawang wika niya na ikinasamangot naman ito. "Brian, kahit ilang ulit pa, sa'yo lang ako at iyo lang ako magpapatali dahil mahal na mahal kita at ang puso ko sa'yo lang titibok." Madamdaming wika niya. Pumatak ang luha sa mata ng kanyang asawa. "Ti amo, mi querida. Sa'yo lang din titibok ang puso ko hanggang sa huling hininga ko. At kahit paulit-ulit akong bugbugin ng kapatid mo, ayos lang." Wika nito na kinatawa ng lahat. Dahan-dahan itong sinuot ang singsing sa kanyang palasinsingan kasama ng wedding ring niya. Nang maisuot ito ay buong alab na inangkin ang kanyang mga labi na maalab niyang tinugon. "Gob, tama na yan. Sakit sa mata." Tumatawang asar ni Nixon sa kanyang asawa. Natawa sila nang batukan ito ni Dixon. Tinayo siya ng asawa at niyakap. "Mahal na mahal kita, mi querida. Miss ko na kayo ng anak natin. Gaya ng sabi ko, mamaya may parusa ka sa akin." Tumatawang bulong nito. "Marami kang papaliwanag sa akin, Gob." Anya.
Later, after your punishment, nakangising wika nito na ikinailing naman niya. Where are you? Kasama mo ba ang asawa ko? Kanina pa po ako tumatawag. Inis niyang bungad kay Room nang sagutin nito ang kanyang tawag. Tumango ito. We are on our way to HE building. Bakit? Tanong nito. Melissa told me that she compromised the drink of my wife. Nag-aalalang wika niya. Don't worry. Bianca knew that you didn't prepare the shakes. She threw it on the bin. Anya. Thanks God. Bulalas niya. Where's that bitch? Tanong ni Rom sa kanya. She is already in prison together with Mayor Lorenzo. Sumunod ka na rito. Let's see if you won. Malamig nitong wika sa kanya. If I won, you will be my best man. Anya. Shut up, Gob. If I lose, I will give you the island and she will resign as the head of the organization. But if I win, Bianca will stay. Seryosong wika nito. How about the chinks in your ankle? Tanong niya rito. Don't worry about them. I will be going to handle them in my own way. Tugon nito. Okay, I leave it to you, gracias. Wika niya sa bayaw. Okay, so how about your proposal? Nito. Alam nito ang plano niyang pakasalan si Bianca sa simbahan. It will happen tonight, bro. Anya. It settles then. Nito. You mean, binigay ni Kuya sa atin ang island? Masayang wika ng asawa kay Brian matapos niyang ikwento rito ang naging pag-uusap nila ni Rom. At lahat ng nangyari sa confrontation niya at sa mag-amang Lorenzo. Yes, mi querida, and you will not be involved in any operation of the organization from now on. Anya. Brian, naiyak na usal nito sa kanya. I love you, mi querida. At gagawin ko ang lahat, malayo ka lang sa mga bagay na pwedeng makapanakit sa inyo ng anak natin. Pinag-iisipan ko na ding umatras sa kandidatura ko sa pagka-gobernador. Hayag niya sa asawa. No, bulalas nito at umayos ng pagkakaupo. Kumunot ang noo niya. Bakit? Tanong niya sa asawa. Gob, sinabi ng Mama Loren sa akin na bata ka pa lang ay pangarap mo nang maging politiko. I will not let you back off from what you really love to do. Wika nito habang haplos ang kanyang pisngi. Mi querida, kita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Brian, maraming tao ang umaasa sa iyo. Marami kang pwede pang gawin para mas mapaunlad ang pamumuhay ng mga nasasakupan mo. Ako, bilang asawa mo, ay susuporta sa lahat ng gagawin mo. And by the time that you are truly decided to leave your political career, I will be here waiting for you kasama ng anak natin. Nakangiting wika nito sa kanya. I'm so lucky you are my wife, Anya. No, Gob, mas maswerte ko kasi binigay ka sa akin ng Panginoon. Mahigpit siyang niyakap ng asawa. Punong-puno ang puso ni Brian sa pagmamahal para sa babaeng nagdudulot sa kanya ng labis na kaligayahan. Kumalas ito sa pagkakayakap nila sa isa't isa. Mi querida, as promised, you will have your punishment. Nakangising wika niya sa asawa. Namula ang buong mukha nito at pabirong pinisil ang pisngi niya. Ikaw talaga, Gob, ang halay mo. Natatawang wika nito sa kanya. Halay? Nagtatakang Anya. Natutunan ko yan kay Aba. Tumatawang wika nito. Ngumiti siya at dahan-dahang inangkin ang mga labi ng asawa. Tasting her sweet lips, bahagya niyang kinagat ang iba pang labi ng asawa. Nang gayahin nito ang masuyong paghalik niya. He lost in the moment. He defend the kiss and start touching his wife's breast. Kapwa-habol ang kanilang hininga. Pinakatitigan niya ang nakapikit na asawa. Hinaplos niya ang pisngi nito. Dumilat ito at hinawakan ang kanyang kamay na nasa pisngi nito. Brian, mahinang usal nito sa kanya. You are so beautiful, mi querida. You are driving me mad. Masuyong bulong niya rito. You are making me insane Anito. Touch me, mi querida. Anya at masuyong pinapaulanan ng mumunting halik ang buong mukha nito at liig. Dahang-dahang hinubad ni Bianca ang kanyang suot na t-shirt. Pulang-pula ang mukha nito. Pinaglakbay nito ang malambot nitong mga daliri mula sa kanyang liig pababa sa kanyang dibdib.
Dahan-dahang lumapat ang mainit na mga labi ng kanyang asawa sa kanyang balikat. Damn, mi querida, you are the one punishing me. Daing niya rito na ikinatawa nito. Can't take it anymore, mi querida. Inangkin niya ang malabi nito na buong alam nitong tinugon. Nagmamadaling tinanggal niya ang suot nitong night dress. Lumantad sa kanya ang perpektong dibdib ng asawa. Inangkin ng kanyang mga labi ang dibdib nito. Oh, Brian, daing nito. He licked her nipple and his other hand is massaging his wife. Other breast. Her moan made him so hard. He licked the bridge of her breast while his hand is touching her soft legs. Tinitigan niya ang asawa. Her face is flushed, mouth slightly open. The beautiful sight of Bianca's face warms his heart. Brian, hinihingal na tawag nito sa kanyang pangalan nang ilapat niya ang kanyang kamay sa kasilanan ng kanyang pinakamamahal na asawa. Maud, my name, mi querida. Mahinang bulong niya kay Bianca at hinalikan niya ang gilid ng liig nito. Ang mga kamay ng asawa ay humahaplos sa kanyang likuran. Inaayos niya ang pagkaposisyon nila. Masuyo niyang hinahalikan ang mga binti ng kanyang asawa. Oh, Brian, daing nito. He slowly licked her witness, tasting the intoxicating scent of his wife. Slowly he inserted his finger while he continued licking her. Brian, stop please, ungol ni Bianca. Mas binilisan niya ang paggalaw. Ganting ungol niya at naramdaman niya ang pagsabunot nito sa kanya. Please, Gob, halinghing nito. He is aching to take her, but I wanted to taste her release. He kept licking her while his finger moved faster inside her. Mas humigpit ang pagkasabunot nito sa kanyang buhok. In one more lick, his wife release came. He tasted and licked it all. Nakangiting tiningnan niya ang namumulang mukha nito, pati ang magandang liig ng asawa. Bianca is catching her breath when her husband claimed her mouth. Napasinghap siya ng ibaon ng asawa ang pagkalalaki nito. Mi querida. Bulong ni Brian sa kanya. Sabay nilang ungol. Sabay silang napaungol na dalawa. Mas binilisan nito ang paggalaw habang hinahalikan nito ang kanyang liig na nagpapabaliw sa kanya. Iniyakap niya ang mga binti sa asawa. Tinitigan siya nito. Hinaplos niya ang mukha nito. Ti amo, mi querida. Nito. Ti amo, Gob. Buong suyong wika niya. Without breaking their gaze, Brian kept thrusting inside her. Brian ay about to habol hiningang nauutal na wika niya sa asawa. Me too, mi querida. He whispered and claimed her lips hungrily. Bianca felt his husband grows big inside her, and as they continue kissing, she felt his release came at the same time she came. Bumagsak ang katawan nito sa kanyang tabi at kinabig siya padagan sa katawan nito. Hinagka nito ang kanyang ulo. Dinig na dinig niya ang mabilis na pagtibok ng puso ng kanyang asawa. You are magnificent, mi querida. Masuyong bulong nito sa kanya. Mahal na mahal kita, Gob. Naluluhang wika niya rito. Tumingalait siya sa asawa. Masuyong pinahid nito ang kanyang mga luha. Mahal kita, mi querida. Nag-uumapaw ang puso ko sa pagmamahal sa iyo. Masuyong wika nito. Kapwa sila natawa ng lumikha ng tunog ang kanilang tiyan. What do you want to eat? Nakangiting tanong nito sa kanya. Pero ang mga mata ay may naglalarong naughtiness. Gob, I want pizza with lots of pineapple and mushroom. Nakangiting tugon nito. Okay, let's shower together first. Nito. Umalis siya sa pagkakadagan rito. Bumangon ito at pinangko siya papunta sa banyo habang muling angkin ang kanyang mga labi. Tuluyan na nilang nakalimutan ang gutom nang muling angkinin siya ng kanyang asawa. Nakatayo siya sa tapat ng bahay ng taong matagal na niyang nais balikan. Natanaw niya ang taong nais niyang makita. Abala ito sa pag-aayos ng mga paninda nito. Nanay Rosa, nakangiting tawag niya sa matanda. Sus, Mariosep, bulalas nito sa kanya.
Naluluhang lumapit ito sa kanya at mahigpit niya itong niyakap. Nanay, umiiyak na usal niya rito. Buhay ka, Diyos ko. Salamat sa Diyos at buhay ka. Patuloy nitong pag-iyak. Kumalas ito sa kanya. Napasingap ito nang makita ang kanyang kabuuan. Buntis ka, anak. Bulalas nito. Nakangiting tumango siya rito. Halika, anak. Dito tayo sa loob. Anito sa kanya at masaya siyang inakay papasok ng kabahayan nito. Anong nangyari sa iyo, anak? Naluluhang wika nito sa kanya. Nanay, naging maayos po ang lahat at nakita ko na po muli ang kapatid ko. Naluluhang wika niya rito. Siya nga, salamat sa Diyos kung ganun. Masayang usal nito. Hinawakan niya ang maumbok niyang tiyan. Nanay, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Kundi po dahil sa inyo. Nabasag ang kanyang tinig. Ano ka ba namang bata ka? Walang dapat ipagpasalamat. Masaya kung naging maayos ang buhay mo. Naluluhang wika nito sa kanya. Nanay, nais ko po kayong imbitahan na magbakasyon sa amin para po makilala nyo. Asawa at kapatid ko po. Anya sa matanda. Talaga? Anito? Opo nanay, saka po pala sa susunod na buwan ay dadaos ang kasal namin ni Brian sa simbahan. Pwede po ba kayong maging ninang namin sa kasal? Masayang hayag niya rito. Hindi ito nakakibo. Nanay, tanong niya rito. Anak, malaking karangalan para sa akin ang maging ninang niyo sa kasal. Umiiyak na wika nito. Salamat, Nanay Rosa. Salamat po sa lahat. Umiiyak na niyakap niya ito ng mahigpit. Baby sis, masaya akong masaya ka at alam kong maligaya ang mga magulang natin. Wika sa kanya ng kanyang kapatid. Kuya Benji, di ko maiwasang malungkot dahil di man lang makikita ng mami at daddy ang anak ko. Malungkot niyang tinitigan ang libingan ng kanilang mga magulang. I know, baby sis. Anito? Kuya, may problema ka ba? Nagtatakang tanong niya nang palabas na sila ng mausoleo. Wala, bakit mo naman na itanong? Gak itong tumawa, may lungkot ang mga mata nito. Kuya, always remember, I'm always here for you. Kami ng asawa ko. Kumapit siya sa braso nito. Salamat, baby sis. Okay lang ako. Okay lang talaga ako. Tugon nito at tipid siyang nginitian. Oh, ito na palang asawa mo. Wika nito sa kanya. Tiningnan niya ang papalapit na si Brian. Mi querida, usal ang asawa niya at hinagkan ang kanyang mga labi. Umakbay ito sa kanya. Bro, bati ni Brian sa kanya. Kuya, Gob, nakipag-fistbump ito sa kamay kanyang asawa. Paano baby sis? Gob, mauna na ako sa inyo. May kailangan pa akong gawin. Paalam nito sa kanila. Sige kuya, sa weekend ha. Pagpapaalala niya sa family dinner nila. Tumango ito at hinagkan siya sa noo at tinapik ang kanyang asawa sa balikat. Nag-aalalang sinundan niya ng tingin ang kanyang kapatid. Don't worry, mi querida. He will open up when he is ready. Wika ng kanyang asawa. I know, Brian. Malungkot niyang wika sa asawa. Hinagkan nito ang kanyang noo at kinabig siya palapit sa dibdib nito. I love you, mi querida. Kayo na magiging anak natin. Ang buhay ko. Bulong nito sa kanya. Ang kamay nito ay humaplos sa kanyang kalakihan na niyang tiyan. I love you too, Gob. Nakangiting wika niya sa asawa. Wala pa ba? Hindi mapakaling tanong ni Brian kay DJ. Kuya naman, relax ka lang. Hindi pa naman late ang bride mo. Nakangising asar nito sa kanya na sinamaan naman niya ng tingin. Panay ang tingin niya sa suot na relo. Bakit naman kasi ang tagal nila? Reklamo niya. Iho naman, kumalma ka nga. Ano bang kinakatakot mo? Ikasal naman na kayo. Hindi na makakatakas sa iyong asawa mo. Nakangiting wika ng kanyang mama na ikinatawa ng kanyang buong pamilya. Mama naman hinawakan niya ang kanyang batok. Brian anak, masaya kami ng mama mo para sa inyo ni Bianca. Kung buhay sana si Lucas at Beatrice, siguradong pinakamasaya sila. Alagaan mo at mahalin ang asawa mo. Tinapik ng papa niya ang kanyang balikat. Opo papa, pangako po. Nakangiting wika niya. Kuya, dumating na sila, mag-ready ka na. Masayang wika ni Sophia sa kanya. Finally, bumuntong hininga siya at hinagkan ang noo ng kanyang ina at ngumiti sa kanyang papa.
Ang kanyang abuelo at abuela ay nakapwesto na din. Nakahinga siya ng maluwag ng matanaw niya ang pinakamamahal na asawa na inalalaya ni Rome. Habang naglalakad ito papalapit sa kanya, he feels so proud and lucky dahil sa kabila ng lahat ay ibinigay sa kanya si Bianca. Gob, take care of my baby sister. Don't hurt her. Sa oras na saktan mo siya, mananagot ka sa akin. Nakangiting wika ni Rome sa kanya. Opo, Kuya Rome, anya na ikinatawa ng lahat. Igiiling-iling na ngumiti ito sa kanya. Hinarap nito ang kapatid. Baby sis, I'm happy for you. Mahal na mahal kita. Hinalikan nito ang noo ng kanyang asawa. Salamat kuya, mahal din po kita. Yumakap ito ng mahigpit. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Hinaplos niya ang maumbok na nitong tiyan. Sabay silang humarap sa altar na magkasalikop ang kanilang mga kamay. Do you, Brian Villafuerte, take Bianca Athena as your lawfully wedded wife? Do you promise to love her, comfort her, honor and give her, in sickness and in health, and forsaking all others, to be faithful to her as long as you both shall live? Tanong ng pari sa kanya. Pinakatitigan niya ang kanyang asawa. I do, father. Tugon niya. Do you, Bianca Athena, take Brian as your lawfully wedded husband? Do you promise to love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, to be faithful to him as long as you both shall live? Tanong nito kay Bianca. I do, father. Tugon ni Bianca habang ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Today, Bianca Athena and Brian Villafuerte will be exchanging rings. Bianca and Brian, like your vows, this ring will be a reminder of this day and your commitment and love for one another. Wika ng pari. With this ring, I do wed as a symbol of my eternal love for you. You are the light that show me that despite all the pain I've been through, I deserve to be loved. God is my witness that I vow to you that until my last breath, I will love you today, tomorrow, and eternally. I will protect you and our child until my death, and no matter that life awaits for us, I will stay with you. I love you, mi querida. Only you, my innocent Bianca. Sumisinghot na hayag niya habang isinusuot niya ang singsing sa pinakamamahal na asawa. Pinahid niya ang pumapatak na luha sa mga mata ni Bianca. Ngumiti ito sa kanya at kinuha ang wedding ring. With this ring, I do wed as a symbol of my eternal love for you, Brian. I love you, Brian. Saksi ang Panginoon, Diyos at ang ating pamilya na wala akong ibang mamahalin hanggang sa aking huling hininga, kundi ikaw lamang. Brian, magiging tapat ako sa iyo. Aalagaan kita at ang ating anak. Buong puso akong magtitiwala sa ating pagmamahalan. Lumuluhang isinuot ito sa kanya ni Bianca ang singsing. In the presence of family and friends, you have expressed your love for one another. By the power vested in me, I pronounce you man and wife. You may kiss the bride. Pahayag ng pari sa kanila. Dahan-dahan niyang inangat ang belo na nakatabing sa mukha ng kanyang asawa at masuyong hinalikan ang mga labi nito ng buong alab. Palakpakan at hiyawan ang narinig nila sa paligid nang bumitaw sila sa isa't isa. Nakangising inasar siya ng mga kapatid. Ang mga elders naman ay naiiyak. Brian and Bianca, faces mirrored of happiness and love. 5 years later, Brian, malakas na sigaw ni Bianca sa kanya habang pinapayapa niya ang asawa na nasa delivery room. Manganganak na ito sa pangatlong anak nila. Sa pagkakataong yun ay twins ang pinagbubuntis nito. Base sa ultrasound nito, ay lalaki na naman ang magiging anak nila. Mi querida, everything will be alright, anya sa asawa. Sinamaan niya ito ng tingin. Alright, are you crazy? Ayaw ko na. Biglang humiyaw na naman ito sa sakit. I'm sorry, mi querida. Ti amo, mi querida. Masuyong usal niya sa asawa. Malakas na sigaw nito.
Gob, hindi na po kakayanin ni Mrs. Villaferte. Kailangan na natin siyang isiis. Wika sa kanya ni Dr. Morales. No, ayaw ko doktora. Ilalabas ko ang mga anak ko ng normal delivery. Brian, please, kakayanin ko. Umiiyak na wika nito sa kanya. Okay, mi querida, subukan uli natin, okay? Pinunasan niya ang butil-butil na pawis ng asawa. I love you, Brian. Kasabay ng pag-iri nito ay ang pag-iyak ng kanilang pangatlong anak na si Blake. Naiyak na tinitigan niya ang sanggol. Maya-maya'y humigpit ulit ang kapit sa kanya ng asawa at kasabay ng muling pag-iri nito ay iniluwal ang kanilang bunsong anak na si Blaze. You are magnificent, mi querida. Thank you for giving me another treasures. Mahal na mahal kita. Naluluwang wika niya at hinagkan niya ang mga labi ng asawa. No, Brian, thank you for everything. Mahal na mahal kita, anito. Brian, muling humiyaw ito sa ikinataranta niya. Bakit, mi querida? Doktora, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Gob, may isa pang sanggol. Hayag nito na ikinagulat niya. What? How? Tanong niya. Mrs. Villaferte, iha, kayanin mo isang mahabang iri ha. Lalabas na ang bata. Anito. Brian, umiiyak na wika nito. You can do this, mi querida. Anya sa sobrang lakas ng kaba niya. Sigaw nito. Napapikit siya at umusal ng panalangin. Pinapangako niyang last na talaga ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Nadudurog ang kanyang puso. Napadilat siya na marinig ang malakas na iyak ng sanggol. Congratulations, Governor Villaferte. Sa wakas, babae ang bunsong anak niyo. Galak na wika ni Dr. Morales sa kanila. Yes, sigaw niya. Narinig mo ayon, mi querida? Sa wakas, may prinsesa na tayo. Masayang wika niya sa asawa. Thanks God, nakangiting usal nito. Pinagkakaguluhan ng kanilang pamilya ang triplets. Dada, sabay ng sigaw ng kanilang dalawang anak. Buhat-buhat ito ni na Essex at ni Ezekiel. Ang panganay nilang si Lucas Leandro ay 4 na taong gulang na. Sinundan ito ng 2 taong gulang na si Blaine Arden. Miss na namin kayo, kinalong niya ang mga anak. 2 linggo nilang hindi nakita ang mga bata dahil sa Maynila sila naglagi ng asawa dahil sa congregational hearing at doon na ito inabutan ng panganganak. Silang mag-aama na lang ang naiwan sa hospital suite ng asawa. Brian, bakit hindi mo pinauwi ang mga bata? Wika ni Bianca sa kanya. Nakatulog na sina Blaine at Lucas sa tabi ng kanyang asawa. Nilapitan niya ito. Umiiyak kasi ayaw ng dalawa na iwan ang triplets at gusto katabi ka. Isa pa, tuwang-tuwa sila at may princess na tayo. Lauren Amelie is your carbon copy. Mi querida. Anya rito. Talaga, Brian, tama na ha. Last na talaga ang triplets. Nakangiting wika nito sa kanya. Napahawak siya sa batok. About that, pwedeng isa pa? Another baby girl? Natatawang wika niya sa asawa. Sumimangot ito. Brian naman, wika nito. I'm just kidding. Okay na ang 5, mi querida. I'm scared today. Ang tagal mong nakatulog. Natakot akong hindi ka nang gumising. Nag-aalalang wika niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Brian, salamat sa lahat. Naiiyak na wika nito. I love you, Bianca. Ako ang dapat magpasalamat. Binuo mo ako. Kayo ng mga anak natin ang buhay ko. Hinagkan niya ang kamay ng asawa. Mas mahal kita, Gob. Anito na ikinatawa niya. Tanging ang asawa niya ang tumatawag na Gob sa kanya dahil sabi nito, kahit maging presidente pa siya ng Pilipinas, he will always be her governor. Sa buhay ng tao, gaano man kahirap, gaano man kasakit, ang pinagdadaanan ng isang tao, lagi lamang tatandaan na lagi tayong dapat lumaban sa buhay. Anumang hirap, anumang sakit, anumang sakripisyo. Katulad ni Bianca na umasa na mababago din ang buhay niya at hindi niya akalain na merong liwanag na nag-aantay sa kanya. Na meron pala siyang dating pagkatao. Din si Brian, akala niya hanggang doon na lang magmula nang mamatay ang kanyang asawa. Yung pala, meron pa palang mas gaganda at mas sasaya sa dati niyang buhay.
Kaya wag tayong mawawala ng pag-asa na merong laging liwanag sa kabila ng dilim na ating kinasasadlakan, meron laging liwanag na naghahantay sa atin. Lagi lamang tayong manampalataya sa ating sarili at higit sa lahat sa ating may likha. Maraming salamat po. At dito na nga po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Brian at ni Bianca. Maraming salamat po sa mga nakinig. Please like, share, and subscribe po. God bless us all.